Special TV. We care, We share, we learn. Kumusta? Handa na bang matuto? Halina tayo'y mag-aral na. Tuklasin bagong kaalaman, kasanayan, susi sa ating kinabukasan. Tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwina, gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Pag-aaral ay ating pagsikapan, hirap man ay danasin, magtiyaga, huwag bibitaw. Dahil ang edukasyon ay mahalagang bagay, susi sa ating kinabukasan. Tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwina, gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Kung pagbubutihan mo ang pag-aaral, tayo'y aasenso, laging tatandaan. Kayang magtagumpay kung pagsisikapan, laging iisipin na ang karunungan ay kayamanan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwina, gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Talinong taglay mo. Talinong taglay mo. Magandang araw mga bata! Magandang araw din po, teacher. Ako si Teacher Monica, ang inyong guro para sa araw na ito. Alam nyo, isa itong bagong paraan ng pagkatuto para sa ating lahat, hindi ba? Kaya natutuwa ako at muli tayo nagsama-sama para sa ating online learning ngayon. Opo, teacher. Masaya po kami dahil naipagpapatuloy po namin ang aming pag-aaral at kami po ay natututo. Tama yan, Feli. Naku, simulan na natin ang ating aralin ngayon. Magsisimula ito sa isang maikling kwento. Handa na bang makinig ng mabuti? Isang araw ng Sabado, nag-uusap ang kambal na magkapatid na sina Ana at Ina tungkol sa gawain na kanilang gagawin sa susunod na araw. Kinabukasan, sila ay maagang nagising at nagsimula na sa kani-kanilang gawain. Magandang umaga, Hana. Handa na ako sa ating gawain sa hardin. Maaari bang ako na ang magwawalis at ikaw na muna ang magdidilig ng mga halaman? Ang tanong ni Ina. Magandang umaga din sa'yo, Ina. Oo, handa na rin ako. Sige, ako na ang magdidilig ng halaman. Tayo nang magsimula sa ating gawain. Ang masayang sagot ni Ana. Dumaan ang oras at natapos na nila ang kanilang gawain sa hardin.
lumabas ang kanilang inay na may dala ng merienda. "Oh, mga bata, magmerienda na muna kayo. Heto na ang pitsyel ng juice. At kukunin ko muna yung pansit na niluto ko sa kusina, ha?" ang sabi ni nanay. Ngunit, sa di inaasahan, natabig ni Ina ang pitsyel ng juice na naging dahilan ng pagkabasag nito. Dali-daling lumabas ang kanilang inay, dala ang walis at daspan at nagtanong, "Meron ba nasaktan sa inyo? Ano ang nangyari?" Nag-aalalang tanong ni inay. "Hindi ko po sinasadya, inay," ang paliwanag ni Ina. "Mag-iingat na po ako sa susunod. Maaari ko po bang mahiram at walis at daspan?" ang wika ni Ina. "Kami po ay humihingi ng despensa, inay," ang sabi naman ni Ana. "Kami na po ang maingat na magtatanggal ng nabasag na pitsyel at magpupuna sa sahig." Dagdag pa niya, "Laging mag-iingat sa inyong pagkilos upang maiwasan ang mga ganyang pangyayari," ang paalala ng kanilang ina. "Ngayon, ang mahalaga ay walang nasugatan sa inyong dalawa, mga anak. Ako na ang maglilinis nito at magtitimpla ng panibagong Diyos para sa inyo," ang malumanay na sabi ng kanilang inay. "Marami pong salamat," ang masayang tugon ng magkapatid. Ano ang ibinigay na aralin ng iyong guro, Feli? May binasa po siyang maikling kwento na ang pamagat ay ang ulirang kambal. Bakit naging ulirang kambal ang pamagat ng kwento? Dahil po sa bawat pagkakataon ng kwento, ang dalawang kambal na si Ina at Ana ay nagpapakita ng paggalang. Ang galing naman nila. May natutunan ka ba sa kanila na nais mong gayahin? Meron po, Nay. Ano iyon, anak? Ang paggamit po ng po, maaari ba at magandang umaga sa pakikipag-usap. Isang mabuting pag-uugali po pala ang pagiging magalang. Maganda rin po ang pagtulong sa gawain. Tama, anak. Kapag marunong kang tumulong sa gawain at may paggalang, ay magiging maayos ang trabaho at magiging mabuti ang pakikitungo mo sa iyong kapwa. Pero Nay, gaano po ba kahalaga ang paggamit ng magagalang na pananalita? Oo, anak. Mahalaga ang paggamit ng magagalang na pananalita sa pang-araw-araw na sitwasyon sa buhay. Ito ay pagpapakita ng kagandahang asal na humuhubog sa iyong pagkatao. Magandang simulan ito sa tahanan, paaralan hanggang sa komunidad, kagaya ng pagbati ng magandang umaga, magandang gabi, kumusta na po kayo? Sa pagpapakilala naman, maaaring simulan ito sa nais kong ipakilala ang iyong at sasabihin mo ang pangalan ng iyong ina. O, ako po si at sasabihin mo ang iyong pangalan. Sa paghingi namang ng paumanhin, maaaring gamitin ang salitang, pasensya na po. Humihingi po ako ng paumanhin sa aking nagawa o humihingi po ako ng tawad sa aking kamalian. Sa pagtanggap naman ng panauhin, maaaring gamitin ang tuloy po kayo, pasok po kayo, o sandali lang po, tatawagin ko si inay. Kapag humingi ka naman ng pahintulot at pakiusap, maaaring simulan ang iyong pangungusap sa makikiusap po sana ako. Pasensya na po, o maaari po bang? Nakuha mo ba iyon, Feli? Opo, Inay. Lagi po akong gagamit ng mga magagalang na pananalita. Ang paggamit ng magalang na pananalita ay pagpapakita ng paggalang. Sumulat ng mga pangungusap gamit ang angkop na magagalang na pananalita sa sumusunod na sitwasyon. Una, pagbati sa umaga. Ikalawa, pagpapakilala sa sarili. Ikatlo, paghingi ng paumanhin. Ikaapat, pagtanggap
tumanggap ng panauhin. At ikalima, paghingi ng pahintulot. Mga bata, kagaya ba nito ang inyong mga sagot? Narito ang unang sagot. Magandang umaga po. Magaling. Ikalawa, ako po si Feli. Mahusay. Ikatlo, pasensya na po kayo sa nangyari. Tama. Ikaapat, tuloy po kayo sa aming bahay. Napakagaling. At ikalima, maaari po bang sumama sa aking kaibigan mamaya? Napakahusay. Naiintindihan niyo ba ang kwento tungkol sa ulirang kambal? Tunghayan natin ang paglalarawan sa elemento ng kwento sa pagbabalik ng Feli Pinoy! Feli Pinoy! Nagustuhan niyo ba ang aking binasa, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Feli, maaari bang magbigay ka ng ilang detalye tungkol sa aking binasa? Sina Ina at Ana ay naglilinis ng hardin. Aksidente po nilang natabig ang pitsil ng juice at nabasag ito. Humingi ng paumanhin ang kambal sa kanilang ina at nangako na magiging maingat na po sila sa kanilang pagkilos. Ang galing mo naman, Feli. Talagang nakinig kang mabuti sa aking pagbabasa. Katulad ng aking sinabi, ang aking binasa kanina ay isang halimbawa ng maikling kwento. Ang maikling kwento ay binubuo ng elemento o sangkap, gaya ng una, ang tauhan. Ang tauhan ang nagbibigay buhay o nagsisiganap sa maikling kwento. Ikalawa, ang tagpuan. Ang tagpuan ang panahon at lugar kung saan nangyayari ang maikling kwento. Ikatlo, banghay. Tumutukoy ito sa maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari sa paksa. Inilalahad dito ang maayos na pagsasalaysay ng mga pangyayari tulad ng ano ang mga pangyayari at ano ang mga kaugnayan at kahulugan ng mga pangyayaring ito sa binasang akda. Heto ang mga bahagi ng banghay. Una, ang simula. Tumatalakay ito sa mga pangyayaring nagsimula sa kwento. Dito, malalaman ang mga tagpuan, tauhan, at suliranin. Mga bata, maaari nyo bang ilahad kung paano nagsimula ang kwento? Piliin ang titik ng tamang sagot. A. Maagang nagising ang magkapatid para maglaro. B. Maaga silang nagising at kusang naglinis ng hardin. C. Maaga silang nagising para manood ng special TV. Ang sagot mo ba ay letrang B? Magaling! Bigyan mo ng Around the World Clock ang iyong sarili. Ganito ang Around the World Clock. Ang pangalawang bahagi naman ay gitna. Ito ang bahaging tumatalakay sa mga masisidhing pangyayaring kahaharapin na kailangang mapagtagumpayan ng tauhan. Sa kwento, ano ang gitnang bahagi nito? A. Aksidenteng natabig ni Ina ang pitsil at nabasag ito.
B. Natapos ng maaga ang kambal sa paglilinis ng hardin. C. Nilinis ni nanay ang nabasag na pitsel. Letrang A ba ang iyong sagot? Mahusay! Ang huling bahagi naman ng kwento ay ang wakas. Ito ang pinakahuling bahagi ng maikling kwento. Ito rin ang pinananabikang wakas ng kwento na maaaring komedya, trahedya, o kaya naman ay melodrama. Paano naman nagwakas ang ating kwento? A. Galit na tinanong ni nanay ang magkapatid. B. Nagturuan ang kambal kung sino ang may kasalanan. C. Humihingi sila ng paumanhin at nangako na mas magiging maingat sa pagkilos. Napakagaling! Letra C nga ang tamang sagot. Narito ang isa pang halimbawa ng kwento at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Si Miko. Isang akda ni Ginang Joyce Villar, Master Teacher 1 ng San Fernando Elementary School. Laging gumigising ng tanghalian si Miko dahil napupuyat siya sa kakalaro sa kanyang cellphone. Dahil dito, hindi siya nakakakain ng almusal, kaya hindi malusog ang kanyang pangangatawan. Wala na siyang inatupag na ibang gawain, kundi ang paglalaro sa kanyang cellphone. Hindi na siya nakakatulong sa mga gawaing bahay, kaya madalas ay napapagalitan siya ng kanyang ina. Handa na ba kayong sagutin ang mga sumusunod na tanong? Para sa unang bilang, sino ang tauhan sa kwento? Tapos na ba? Heto naman ang ikalawang bilang. Ano ang dahilan ng pagpupuyat ni Miko? Nasagot mo na ba? Para sa ikatlong bilang, sagutin nyo naman ito. Sa iyong palagay, tama ba ang gawain ni Miko? Tapos na ba? At para sa huling bilang, sagutin nyo naman ito. Ano ang magandang gawin upang hindi mapagalitan sa magulang pagdating sa paggamit ng cellphone? Nasagot mo na ba? Para sa unang bilang, ganito ba ang sagot ninyo? Miko, kung ganito ang inyong sagot, magaling. Heto naman ang ikalawang bilang. Ang sagot mo ba ay nagpupuyat sa kakalaro sa kanyang cellphone? Kung ganito ang sagot ninyo, tama! Para naman sa ikatlong bilang, heto ang tamang sagot. Hindi po.
Kung ganito ang inyong sagot, mahusay. At para sa huling bilang, kahalintulad ba nito ang naging sagot ninyo? Gamitin ng wasto at limitado lamang ang paggamit nito. Kung ganito ang sagot nyo, napakahusay ninyo. Maghanda para sa karagdagang kaalaman tungkol sa mga salitang ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao. Sa pagbabalik ng Feli Pinoy! Feli Pinoy! Sa kwentong narinig, may mga salitang ginamit na panghalili sa ngalan ng tao. Kagaya ng sila, ako, ikaw, tayo, siya, kami. Ang mga salitang ito ay tinatawag nating panghalip. Ang panghalip ay mga salitang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, pook o kaisipan. Ang panghalip na ipinapalit sa ngalan ng tao ay tinatawag na panghalip na panao. Narito ang mga panghalip na panao na tumutukoy lamang sa isa. Para sa nagsasalita, ako. Para sa kinakausap, ikaw. Para sa pinag-uusapan, siya. Heto naman ang mga panghalip na panao na tumutukoy sa dalawa o higit pa. Para sa nagsasalita, kami, tayo. Para sa kinakausap, kayo. At para sa pinag-uusapan, sila. Naintindihan mo ba ang aralin tungkol sa panghalip na panao? Ating sukatin ang inyong natutunan. Handa na ba? Narito ang panuto. Piliin ang wastong panghalip na panao sa loob ng kahon. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Narito ang inyong mga pagpipilian. Sila, siya, kami, tayo, kayo. Para sa unang pangungusap, sina Carmen at Helen ay magkababayan. Ano ang sagot mo dito? Ang sagot mo ba ay sila? Sila ay magkababayan. Tapikin ang inyong mga balikat ng 3 beses. 1, 2, 3. Ikalawang pangungusap. Si Ben ay dito naninirahan. Tapos na ba? Ang sagot mo ba ay siya? Mahusay! Siya ay dito naninirahan. Palakpakan ang inyong mga sarili. Ikatlong pangungusap. Ikaw at ako ay mamamasyal. Ano kaya ang sagot dito? Ang sagot mo ba ay tayo? Magaling! Tayo ay mamamasyal. Bigyan ng sarili ng ang galing-galing clap. Bigyan ng 3 palakpak. 3 padyak. At sumigaw ng ang galing-galing. Ika-4 na pangungusap. Si Lisa, ikaw, at ako
ang ibig niyang makausap. Alam mo ba ang sagot dito? Kung ang sagot mo ay tayo, nakuha mo ng tama. Tayo ang ibig niyang makausap. At para sa panghuling pangungusap, ikaw at si Ben ay maglalaro sa palaruan. Ano kaya ang sagot dito? Ang tamang sagot ay kayo. Magaling! Kayo ay maglalaro sa palaruan. Dagdagan pa natin ang inyong kaalaman. Piliin ang tamang salitang panghalili sa ngalan ng tao. Handa na ba mga bata? Para sa unang bilang, alin dito ang tamang panghalip para sa pangungusap? Ang sabi ng lola ko, ako, sila, siya, na lamang ang nag-iisa niyang apong babae. Tapos na ba? Para naman sa ikalawang bilang. Sina Toshi at Hiro ay kambal. Sila, siya, ako ay magkamukhang magkamukha. Nasagot mo na ba ito? Heto ang ikatlong bilang. Si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Namatay siya, sila, ikaw, dahil sa pagtatanggol sa bayan. Tapos na ba? Para naman sa ikaapat na bilang. Lester, ikaw, ako, sila, ba ay sasama sa amin sa Bulacan? Nakuha mo ba ang tamang sagot? At para sa panghuling bilang, sina Lolo Berto at Lola Ana ay sa probinsya nakatira. Darating siya, sila, ako sa linggo. Tapos na ba mga bata? Tignan na natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang sagot nyo ba ay ako? Nakuha mo! Ganito nga ang tamang pangungusap. Ang sabi ng lola ko, ako na lamang ang nag-iisa niyang apong babae. Para naman sa ikalawang bilang, ang sagot nyo ba ay nakuha mo ang sagot. Ganito ang tamang pangungusap. Sina Toshi at Hiro ay kambal. Sila ay magkamukhang magkamukha. Ganito ba ang tamang sagot mo para sa ikatlong bilang? Kung ganito ang sagot nyo, tama! Ganito nga ang wastong pangungusap. Si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Namatay siya
dahil sa pagtatanggol sa bayan. Ganito naman ba ang sagot mo para sa ika-4 na bilang? Kung ganito ang sagot nyo, tama! Ganito ang wastong pangungusap. Lester, ikaw ba ay sasama sa amin sa Bulacan? At para sa huling bilang, ganito ba ang sagot ninyo? Sila. Kung ganito ang sagot nyo, magaling! Ganito ang wastong pangungusap. Sina Lolo Berto at Lola Ana ay sa probinsya nakatira. Darating sila sa linggo. Samahan niyo ako sa paggamit naman ng mga panghalip panao sa pangungusap sa pagbabalik ng Feli Pinoy! Feli Pinoy! Oras na para sa galing mo, ipakita mo. Mga bata, ihanda ang inyong papel at lapis. Sumulat ng pangungusap gamit ang mga sumusunod na panghalip na panao. Handa na ba? Para sa unang bilang. Ako. Heto ang ikalawang bilang. Sila. Para naman sa ikatlong bilang, ikaw. Narito naman ang ika-4 na bilang. Tayo. At para sa huling bilang, kami. Tapos na ba mga bata? Kahalintulad ba nito ang inyong mga sagot? Para sa unang bilang. Ako ay isang batang magalang. Magaling! Narito ang ikalawang bilang. Sila ay nanonood ng special TV. Mahusay! Para sa ikatlong bilang. Ikaw ang napiling lumahok sa patimpalak. Ipagpatuloy ang pagpapakita ng inyong galing. Para sa ika-4 na bilang, tayo ay makinig at magbasa. Ang galing nyo! At para sa huling bilang, uuwi kami ng alas 5 ng hapon. Mahusay! Maraming salamat mga bata sa muling pagsama sa akin ngayong araw na ito. Muli, ako si Teacher Monica. Ako ay batang magalang, gumagamit ng po at opo. Kanino man siya din ay batang magalang,
Maaari po ba? Maraming salamat po mga salitang kay sarap pakinggan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ako ay batang magalang, gumagamit ng po at opo, kanino man siya din ay batang magalang. Pagbati sa umaga, tanghali o gabi man, ay di namin nakakalimutan. Lagi nating tatandaan, kahit sino ka man, ikaw, siya, sila, kami, tayong lahat ay dapat maging magalang, dahil ito ay magandang katangian, tunay na kinalulugdan. Pasensya na po, paumanhin po, maaari po ba? Maraming salamat po mga salitang kay sarap pakinggan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kuha mo ba iyon, Feli? Opo, inay. Lagi po akong gagamit ng mga magagalang na pananalita. Ang paggamit ng magalang na pananalita ay pagpapakita ng paggalang. Kayo mga bata, ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Mga bata, lagi natin isaulo na ang paggalang ay hindi lamang ipinapakita sa ating mga magulang, kung hindi sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha o nakakasama. Hanggang sa muli, paalam! Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya, gumuhit, umawit, magsulat at magbilang, sa gabay ng ating mga guro, tuwing na gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Pag-aaral ay ating pagsikapan, hirap man ay danasin, magtiyaga, huwag bibitaw, dahil ang edukasyon ay mahalagang bagay, susi sa ating kinabukasan, tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya, gumuhit, umawit, magsulat at magbilang, sa gabay ng ating mga guro, tuwing na gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Kung pagbubutihin